Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 71 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat, muling nagbalik sa alaala ni Seras ang nakaraan habang sila ni Toka Mimori ay nagpapahinga sa paliguan. Naalala niya na noong nasa banal na kaharian ng Nea pa siya, tuwing may nakikilala siyang tao, lalo na kung lalaki, palagi siyang pinupuri ng mga ito habang namumula sa hiya. Dahil wala siyang kaalaman tungkol sa ganoong damdamin, ipinaliwanag noon ni Lady Catleya na ang dahilan ay naakit ang mga lalaki sa kanyang kagandahan, kaya't sinikap nitong ilayo ang mga lobo sa kanya. Ngunit iba si Toka. Sa tuwing pinupuri siya nito, ramdam niyang taos puso ang mga salita nito, ngunit hindi ito namumula o nagpapakita ng matinding emosyon gaya ng ibang lalaki. Hindi niya namalayan na siya na mismo ang nagsimulang mamula sa tuwing kasama niya ito. Isa itong bagong damdaming noon lamang niya naranasan. At napaisip siya kung ito na nga ba ang tunay na pag-ibig. Dahil nais niyang makita kung mamumula rin si Toka, tulad ng ibang mga lalaki, inalok ni Seras na kuskusin ang likod nito habang tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa kanyang katawan. Habang marahan niyang hinahaplos at kinukuskos ang likod ni Toka, dama niya ang init ng katawan nito. Kahit ang simpleng pagdampi lamang sa kanya ay sapat na upang mapuno ng saya ang kanyang puso. Tahimik niyang naitanong sa sarili kung ito nga ba ang pakiramdam ng umiibig. Samantala, sinabi ni Toka na hindi naman pala masamang maranasan ang magkadikit ang isa't isa ng may kabutihan at hindi bilang magkaaway. Nagulat si Seras sa mga salitang iyon. Pagkatapos ay kumuha si Toka ng tuwalya at sinabing siya naman ang magkukuskos sa likod ni Seras. Agad itong tumutol at nakiusap na huwag siyang harapin. Gayunpaman, kalmado lamang na kinuskos ni Toka ang kanyang likod at sinabi na napakarami na nilang pinagdaanan upang mahiya pa sa isa't isa. Inamin din niyang hindi rin siya ganap na walang nararamdaman at hiniling kay Seras na huwag siyang ilagay sa masyadong nakakahiyang sitwasyon. Hindi na kinaya ni Seras ang sobrang hiya kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng paliguan habang iniisip naman ni Toka na baka nahilo lamang ito dahil sa mainit na tubig. Naputol ang kanilang tahimik na sandali nang mapansin ni Toka na may nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng isang ibon. Mahigpit niyang tinawag ang nagmamanman at biglang nagbago ang anyo ng ibon bilang si Munin. Nagmamadaling humingi ng paumanhin si Munin at ipinaliwanag na hindi iyon isang familiar kundi sarili niyang kakayahan. Iginiit niyang hindi niya sinasadyang sumilip at napadaan lamang siya dahil may mahalaga siyang sasabihin. Sa kasamaang palad, nabali ang sangang kinatatayuan niya at nahulog siya diretsyo sa mainit na bukal sa harapan ni Toka. Nang makita niyang hubad ito, pabirong sinabi ni Munin na talagang matatapang ang mga kabataang mula sa ibang mundo, habang si Toka naman ay nahihiyang pinakiusapan siyang kumalma. Pagkatapos humupa ang kaguluhan, ipinaliwanag ni Munin na magkakaroon ng pagpupulong ang Seven Lights upang pag-usapan kung paano nila haharapin ang hukbo ng alyon. Depende sa magiging resulta ng pulong, maaaring sumapit ang isang malaking kapahamakan sa mga mamamayan ng Kurosaga. Ano man ang mangyari, sinabi niyang determinado siyang sundan si Belzidia, ang katauhan ni Toka, habang nakamaskara, at tulungan itong pabagsakin ang diyosa na siyang ugat ng lahat ng suliranin. Pabirong tinanong siya ni Toka kung talagang naninilip ba siya habang papunta roon, ngunit mabilis namang sumagot si Munin na nagkataon lamang na nakita niya ang eksena. Napansin din niyang napakabata pala ni Toka sa ilalim ng kanyang maskara. Inamin ni Toka na isa lamang siyang ordinaryong kabataang may mahinang pangangatawan at isinusuot lamang ang baluti upang magmukhang karapat-dapat tumayo sa tabi ng lahat. Gayunpaman, pabirong sumalungat si Munin matapos niyang aksidenteng makita ang kabuuan ng katawan nito, dahilan upang lalong lumubog si Toka sa tubig sa sobrang hiya. Upang ilihis ang usapan, nagtanong si Toka tungkol sa forbidden spells. Nais niyang malaman kung maaari bang gamitin ang mga ito ng kahit sino basta't marunong lamang bumigkas ng tamang incantation. Ipinaliwanag ni Munin na posible at imposible ang sagot. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang mahiwagang simbolong nakaukit sa kanyang likod.
Ayon sa kanya, ang markang iyon ay taglay lamang ng mga isinilang sa Forbidden Word Clan. Bagamat maaaring isagawa ng kahit sino ang ritual upang ihanda ang forbidden spell, ang sinumang walang markang iyon na susubok gumamit nito ay mamamatay matapos magdusa ng matindi at duguan ang buong katawan. Ibig sabihin, kinakailangang may kasaping nagtataglay ng simbolong iyon upang ligtas na magamit ang forbidden spell. Tiniyak ni Munin kay Toka na ang kanyang angkan ay nasa panig nito. Nagpasalamat naman si Toka at bago umalis ay iniwan niya ang sariling bathrobe upang magamit ni Munin at hindi ito ginawin. Napangiti si Munin sa kabaitan nito bago napabahing ng hindi sinasadya. Samantala, sa ibang lugar, natagpuan si Tomohiro Yasu na nakagapos at may bakal na maskarang nakatakip sa kanyang bibig kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Galit na galit siyang nagtaka kung paano nakapasok ang mga kalaban nang hindi tumutunog ang alarma. Agad niyang nalaman ang sagot ng lumitaw sina Feronoch, Radice, at John Doe, habang hawak ni Feronoch ang mismong alarmang dapat sana'y nagbabala sa kampo. Tinukso siya ni Feronoch at sinabing hindi kailanman malilinlang ang sixth ng isang napakababaw na bitag. Sinubukan ni Yasu na gamitin ang kanyang hero skill, ngunit hindi niya mabigkas ang pangalan ng kakayahan dahil sa maskara kaya tuluyan siyang nawalan ng silbi. Pinagtawanan siya ng mga sundalo at kinutyang wala pala siyang kakayahan kapag hindi niya magamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Malamig na sinabi ni John Doe na iniutos mismo ng Diyosa na maaari na siyang patayin kung wala na siyang pakinabang. Ipinaliwanag niyang matapos takbuhan ni Yasu ang Golden-Eyed Monster at iwan ang kanyang mga kasama upang iligtas ang sarili, tuluyan nang nawalan ng tiwala ang Diyosa sa kanya. Sa oras na ipinagkatiwala siya nito sa sixth, malamang ay isinuko na siya ng Diyosa. Inakusahan ni John Doe si Yasu na minamaliit ang lahat ng tao sa mundong ito dahil lamang sa galing siya sa ibang mundo. Binalaan niya itong huwag maliitin ang mga tao rito bago iniutos sa kanyang mga tauhan na putulin lamang ang mga daliring muling ikinabit ng Diyosa at huwag gagalawin ang iba. Sa kabila ng desperadong paglaban at pagmamakaawa ni Yasu, walang awang pinigilan siya ng mga sundalo habang tumalikod si John Doe at sinabing huli na ang lahat para magsisipa. Makalipas ang ilang oras, naglakbay sina John Doe, Radice, at ang kanilang grupo patungo sa hangganan ng Monster Zone habang may dalang telang sako na nakasabit sa isang patpat. Napansin ni John Doe na hanggang roon lamang umaabot ang mga palatandaang iniwan ng Sword of Courage. Binanggit naman ni Radice na kumalat ang balitang nagdeklara ng digmaan si Emperor Mira laban sa Alyon at nagtataka siya kung tuluyan na ba itong nabaliw. Naputol ang kanilang usapan nang madiskubre nila ang napakaraming pinagpira-pirasong bangkay. Napagtanto ni John Doe na ang mga labi ay tila pag-aari ng hukbo ng Sword of Courage. Halos wala nang natira sa mga katawan dahil nilapan na ng mga halimaw na nagpapahiwatig na natalo si Lewin Seal at ang kanyang mga piling mandirigma. Sa gitna ng mga labi ay natagpuan niya ang sirang sword guard ng isang Magic War Knight na may bahagyang nakikitang sagisag ng leon at liryo, ang simbolo ni Mira. Mula rito ay ipinagpalagay niyang ang hukbo ni Mira ay nagkunwaring mga Magic War Knight upang tambangan ang Sword of Courage. Gayunpaman, ang lawak ng pinsala ay higit pa sa inaasahan. Kung si Emperor Mira man yun o ang Glorious War Corps, malinaw na napakalakas ng kalabang nakatalo sa Sword of Courage. Dahil dito, napagpasyahan ni John Doe na kailangan nilang kumilos ng mas maingat habang ipinagpapatuloy ang kanilang misyon na sakupin ang bansang nasa dulo ng mundo. At iyon na para sa kabanata ngayong araw. Talagang nagiging mas interesante na ang mga pangyayari, at siguradong magiging sobrang intense ang susunod na episode. Kung fan ka ng series na ito o ng iba pang anime tulad ng Solo Leveling, Omniscient Reader's Viewpoint, o The Beginning After the End, naglagay ako ng ilang anime figures at merchandise sa description. Makikita mo roon ang mga character figures, collectibles, at anime-themed items kung gusto mong suportahan ang channel o bumuo ng sarili mong anime setup. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.